natin ulit si Lord. Pero po dito, later, we are excited kasi magkakaroon tayo ng time and opportunity to ask God, Lord, saan mo kami dadalhin? And later, yan, pag-pray po natin kasi we hope na lahat po tayo ay maka-join. Okay po? So, we are now on our last leg ng series natin na Lead Last. Yan, lagi, sino po dito yung naintindihan mo kung ano yung nakalagay dyan? Parang hindi ko po alam kung ano yung font na ginamit. Pero Lead Last, wherein we talk about hindi lang technically yung leadership, but kumbaga nire-redefine natin ano yung ibig sabihin ng status, ng honor, ng pag-lead, at tinitignan natin siya sa perspective ng scripture. Kasi kumbaga tinitignan natin, laging binabangga natin, the world will tell us, ganito ka or ganito dapat para maging leader ka or para makapag-lead ka. Pero sabi sa Bible, ay ganito yung way ni Lord para ipakita yung tunay na leadership. And this afternoon, i-end po natin yan. And we hope na makita po natin yung kalooban ni God para dito. As we start, yan, gusto ko lang pong mag-start tayo with this idea, yan, status markers. Kumbaga, yung status markers, siguro iba, narinig na yan, yung iba, parang invento lang ba yan? Pero sabi ng iba, ito daw ay, kumbaga, invisible rule of society na meron po tayo. Every society has rule na kumbaga that are never written down, kumbaga hindi siya tinuturo sa school, hindi rin siya tinuturo tinuturo sa bahay minsan, or hindi siya nakalagay sa mga pader natin para malaman, yet somehow everyone seems to know yung bagay na to. Okay? So yung invisible rule na yon ng society natin, may mga sociologists na nire-refer nila ito, isa yung status marker sa bagay na yon. Okay, ano tong status marker na to? It's about, kumbaga, it's an unspoken expectation. Saan tong expectation na to? About who should do what, who deserves honor, and who expected to serve. Diba? May ganun pong, kumbaga, nakikita natin na status markers yung society na meron tayo. So, for example, pag nakita po tayo, kunyari, ng isang manggagawa na, kumbaga, na tagalinis, pag nakita natin siya na naglilinis siya ng kumbaga ng lugar, ng isang facility, ng bakuran, ng comfort room, hindi tayo parang hindi magkakaroon ng isip ng makikita natin yun as normal thing na ginagawa nila. Kumbaga, okay, kasi kumbaga yun yung job na meron sila, and kumbaga normal na yun yung bagay na gagawin nila. But pag may mga pagkakataon, what if CEO, for example, kumbaga, ng company, ay nakita natin biglang naglinis ng CR. O isang, kuwarang coach. Ganyan ako, sisili na ako sa mga coach. Tapos biglang, nakita natin, biglang nagkukuskos ng mga putik sa daan. May something sa atin na nagsasabi na parang, mapapaisip tayo. Parang anong nangyari? Ba? Kasi, instinctively, we believe that certain position come with certain privileges. At the same time, kung baga makita natin na the higher the position, yung isang tao, na meron yung isang tao, the less we expect them na gumawa ng mga medyo maliliit na bagay. Nakikita po natin? Makikita natin yan in businesses, in schools, in government, sa bahay po natin. Di ba sino dito yung panganay dito? Panganay, yan. Sino dito yung medyo nagamit mo na yung power mo sa medyo bunsong kapatid? Yan, parang para sa mga bunsutong paghuhugas ng pinggan. Tapos sabi niya, ay parang sa mga ate ko o kuya to. So yung pinggan nyo, madaling araw na, nandun pa rin. Ang nangyari, si tatay o si nanay na, ayun, kasi may mga ganon na kumbaga para sa mga panganay, hindi ko gagawin yan. Okay? Bunso ako ako ang favorite eh. May kumbaga may status markers tayo na tinatawag. And sometimes hindi lang din siya sa bahay. But may mga pagkakataon na pwede rin siyang nangyayari even in our congregation sa simbahan. May mga pagkakataon na hindi na ako magbabanggit ng ministry na parang siguro, nalaglag yung Bible. May nalaglag po ba dyan? Parang, hindi naman ako yung dapat pumulot niyan. Kasi hindi naman ako yung ministry na dapat pumulot. Hayaan ko na lang. Or pag may nakita tayo na someone dyan na kailangan ng tulong, ay, baka pwede na yan sa mga medyo nandun. Baka okay na yun. Ako pa kasi busy ako. Nag-one-to-one ako. Hayaan na natin yan. Diba? Makita po natin na yung status marker na yun, at some point, nakita na po natin na
nangyayari. There's this reality, and whether we realize it or not, makita natin doon na yun yung sumishape, humuhubog sa kung paano natin nakikita yung possession, yung greatness in our context sa panahon natin ngayon. But right now, let me ask you a question. Sa tingin nyo, who is the last person that you would expect to wash someone else's food? Kanina naman sa mga pinag-usapan natin, pwedeng isang president, president? Diba? Hindi. A king, CEO, or dean sa school. Diba makita natin yung picture, kung pag tinignan natin, imagine the picture, yung naghuhugas ng paa ng mga tao ay nakaluhod. Ginagawa niya yung mga bagay na yon na para lang yan sa mga medyo servant. Ano sa tingin natin yung mararamdaman natin pag nakita natin yung mga bagay na yon? Ano sa tingin natin yung medyo magpapashock? Or sabi nga ng mga youth, magmapashock sa atin pag nakita natin yung bagay na yun. And yun yung pag-uusapan po natin as we talk about yung story about Jesus washing the disciples' feet. Ngayon, pag tinignan po natin yung story ng paglilinis ni Jesus sa paa ng mga disciples, sobrang sikat po ng kwento na to. That even in our times today, ginagawa natin to literally sa mga bagay or events na meron tayo. Sometimes sa kasal, may mga portion doon na for them to just present the service or pagiging servant to serve one another, may part doon na kailangan nilang hugasan yung paa. Hindi lang sa kasal, siguro sa mga magpapakasal, pwede yun na coach bench. Naghugas ng paa. Yan. Or sa simbahan, may mga ganitong gumagawa na may mga pagkakataon, once a year or every quarter, may times sila na kumbaga yung nag-head sa isang district ng mga na pastor ay ihuhugasan yung paa ng mga pastor na iba or iba yung mga leaders ng congregation, ginagawa natin yan. Minsan every Holy Week, highlight to sa mga bawat movie or bawat sinakulo na ginagawa natin. Yung story na to ay very, kumbaga, famous. Alam na alam nating lahat. But right now, as we talk about, habang pinag-iaralan natin ito at titignan natin, ngayon ang goal natin ay makita ano ba talaga yung gusto ni John na, kumbaga, ni John na nagsulat at ano yung gusto ni Jesus na maging respond natin, yung response natin sa lesson about washing the disciples' feet. Ang gusto ba ni John ay, at the end of the day, pag natutunan natin nun, literal ba na hugasan natin yung paa ng bawat isa? Or there's something deeper na gusto niyang makita natin na yun yung dapat maging buhay natin bilang isang Kristiyano. Okay? Yun po yung goal natin this afternoon. And with that, invite ko pong lahat tumayo as we read our passage in John chapter 13, verse 1 to 17. Let me call our student leader, Raven, para help ako to read our passage. Okay po? Sige, punta po tayo sa mga Bibles po natin. John chapter 13, verse 1 to 17. Anong page yan, bro? 525. Sa wala pa pong mga, hindi pa po na nakakapunta doon. Pag nandun na po kayo, sabihin niyo po, Amen. Okay. Now, before the feast of the Passover, where Jesus gave the hour and cup, to depart out of this world to the Father. Having loved his own, born in the world, he loved them to the end. During the supper, when the devil had already put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, the betrayed Jesus, knowing that the Father had given all things in his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from the sun. He laid aside his outer garments, taking a towel, tied it around his waist, then he poured water into a basin, and began to wash his disciples' feet, and wiped them with a towel that was wrapped around him. He laid aside Peter, who said to them, Lord, do you wash my feet? Jesus answered him, what I am doing, you do not understand now, but afterwards you will understand. Peter said to them, you shall never wash my feet. Jesus answered, you shall not wash me. You have no share with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, the one who has feet does not need to wash
He said, first heal. Slowly, you are our healer. Not every one of you. He was betrayed. That's what he says. Not all of you are clean. When he had washed their feet and put on his outer garments and kissed his face, he said to them, do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's. For I have given you an example that you should also do just as I have done to you. Truly, truly, I say, to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent. You know these things. Blessed are you if you. Let's come before the Lord in prayer. Panginoong Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Lord, for allowing us to see and understand yung service, yung pagiging servant mo, Lord, para sa amin. Lord, we pray na makita namin kung gaano ka kalaki, kung gaano, Lord, ka-mighty, kung gaano ka powerful in our lives. And therefore, makonvict kami, Lord, sa puso namin, sa picture kung paano mo kami sinerve. Lord, we ask for your grace. Samahan niyo po kami, Lord, na makita to. At samahan niyo po kami, Lord, as we ask, Lord, sa mga isip namin at sa puso namin, Lord, ano yung mga bagay na kailangan namin i-align sa kalooban mo. Lord, maraming salamat for this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Well, makaupo na po tayo. Ayan. For the context, para mas maintindihan po natin kung ano yung nangyayari po sa time na to, ito pong moment na hinugasan ni Jesus Christ, yung binasa po ni Raven, binugasan ni Jesus Christ yung paamang ng mga disciples, ito po yung time wherein si Jesus ay malapit ng mapako sa cross. Well, pag tinignan po natin, ang ibig sabihin po nun, malapit ng matupad yung mission niya, malapit ng, kumbaga, magawa niya, ma-fulfill niya yung mission niya na ipinagawa ni God the Father, na ngayon ay pupunta na siya at babalik na siya kay God. Okay? Ito po yung time na mapapako na po siya sa cross. Aalis na po siya at babalik na siya kay God the Father. Makita po natin dito na dahil aalis na siya, at kumbaga, basically, pag-aalis ang isang tao, kailangan niyang ma-impart ang isang bagay na importante. Kumbaga, makita natin na ito yung moment na ginrab ni Jesus Christ so that yung mga disciples niya ay makita at maintindihan yung isang importanteng bagay na kailangan niyang iwanan, na kailangang ma-absorb ng mga disciples pag wala na siya. This lesson was so vital. Okay? Na Jesus, na kumbaga miniature ni Jesus, na maiintindihan nila to. At hindi lang maiintindihan, mai-experience nila yung bagay na to. Okay? Jesus wanted them to learn about humility and about servanthood sa pagsuserve. Sobrang special po na to kasi Jesus did not only tell and illustrate yung mga bagay na to, yung teaching about humility and service, but He taught them experientially. Hindi lang niya sinabi na kumbaga, look at the birds of the air. Di ba? Dati ganun lang si Jesus Christ eh. But ngayon, ginawa niya yung bagay na to. Makita natin the humbling experience to be served. Kumbaga, imagine niyo po, di ba, pag sa mga magulang, di ba, pag una, tigilan mo yan, tigilan mo yan, malalagot ka niyan. Pag hindi pa rin nakinig, yung tigilan mo na yan, may kasama ng sinturon. So, wala namang sinturon si Jesus Christ, but He made sure na ma-experience nila kung ano yung sinasabi ni Jesus dito. Okay? So, makita natin dito that Jesus example is so important and it's very powerful. And just for the context, para maintindihan natin, yung washing of the disciples' feet, sa panahon natin ngayon, weird siya. Na ipapakita mo yung paa mo, ipapahugas mo yung paa mo, weird siya sa panahon natin. Itatago natin yan, kahit anong mangyari. Kasi baka may lumabas na amoy, gano'n. Basta ayaw natin, sobrang sensitive neto. Okay, hindi natin yan ipapahawak, or hindi pa natin yan ipapatusok, kahit na kanino. Okay? But in their times,
yung paghuhugas ng paa ay normal na ginagawa nila para ipakita yung hospitality sa mga bisita nila. Okay. So, kumbaga normal na ginagawa nila yung bagay na to para ipakita yung pagsaserve. Normally, ang gumagawa nito, dahil kumbaga pag tinignan natin yung context, it's normal, but the issue here is kung sino yung gumagawa. Because sa panahon nila, ang gumagawa lang nito ay yung mga servant na sobrang medyo mababa. To the point na sa Jewish culture, hindi nila pinapagawa yung task na to sa mga kalahi nila. Kasi sobrang baba talaga ng task na to. Okay, nagigets po natin kung gano'ng ka-ew at yung paghuhugas ng paa. Doon, yun po yung kailangan natin kanina. So, tingnan po natin, what is something about this servanthood, this humility that Jesus wants us to learn and understand sa paghuhugas ng paa ng mga disciples? First thing is makita natin yung service ni Jesus Christ para sa kanila. Sabi po dito, Jesus, verse 3, Jesus, knowing that the Father had given him all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. He laid aside his outer garments and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with towel that was wrapped around him. Okay, for now, mag-focus po muna tayo dito sa may bandang taas, first part. Sabi po dito, no, during the supper, makita po natin yan, during the supper, when the devil had already put it in the heart of Judas Iscariot, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. Supper. So ano po yung gustong ipakita ni John dito? Gustong i-emphasize ni John dito that may tatlong bagay na alam si Jesus Christ na nasa puso niya before niyang gawin yung pag-serve na yon. First is that the Father had given all things into his hands. Makita natin na Jesus, knowing that the Father had given him all things into his hands. It means, Jesus, kumbaga, alam na alam ni Jesus yung identity, yung authority niya. Alam na alam ni Jesus Christ that all things has been given to him by the Father. And next thing, he had come from God and he was returning to God. Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus ay fully aware sa authority niya, sa identity niya, sa mission na gagawin niya. Na hindi lang yung identity niya na pipitsugin. But alam niya na siya ay Diyos. Alam niya na siya ay makapangyarihan. At dahil alam na yon, he rose from supper. At alam natin yung next na magagawin ni Jesus Christ. So this is very important. Why? Because pag tinignan natin siya, there are times na yung mga insecurities, kumbaga may mga pagkakataon na yung mga tao na nag-struggle sa insecurity, seek status. Kumbaga, insecure people, sinasabi ng iba, seek status. And actually, pag tinignan natin, even yung mga taong nasa position na, ay at some point, hindi pa ganun ka-secure sa kung sino sila. That to the point na may gagawin silang something na baka pwedeng illegal or something para protektahan yung posisyon nila para hindi sila mawala doon or para magstay sila doon at mas tumaas pa. Kumbaga, pag tinignan natin yan, may mga bagay na hindi ka magpapa-involve sa bagay na yon so that hindi bumaba kung sino ka or hindi bumaba yung tingin ng ibang tao kung sino ka. Ano nga ulit yung nakita natin? Jesus knew kung sino siya. Alam ni Jesus Christ na siya ay makapangyarihan, na siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Actually, pag tinignan natin yung next part, makikita natin dun, no, na anong sabi sa next part dito? Pag tinignan natin yung verse 4, he rose from supper, he laid aside his outer garments and taking a towel, tying it around his waist. Actually, pag tinignan po natin siya, medyo, pag tinignan po natin yung mga language or yung mga gustong i-point ng writer nung time na yan,
alam ko po na na-preach na po yun dito ni Pastor Ray, but in their times, kumbaga pag tinignan natin, may yung high priest na representative ng glory o representative ni God dito, kumbaga siya yung medyo mataas yung rango na nagsuserve kay God, na pagdating yung time that he is about to go at mag-offer kay God sa temple, tinatanggal niya yung, kumbaga yung damit niya which represents the glorious thing ng possession niya. So ano po yung gustong ipakita dito ni Jesus, ni John? Gusto niya ipakita dito na katuna si Jesus Christ ay parang high priest that represents us to God. Gusto niyang ipakita that Jesus Christ is the servant of God who is all-powerful, magnificent, wonderful, na tinanggal yung damit niya to serve His people. Pag tinignan po na hindi lang yung literal na si Jesus Christ or ang nakaka-stress pag may damit ka. But gusto ipakita po nun that Jesus Christ, knowing who He is, He lay aside kung sino siya just to serve. Pag tinignan po natin yung Philippians, ang ganda po dito kasi sabi dito, let each one of you look not only to his own interest but also the interest of others. Have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Paano dinescribe ni Paul si Jesus? Who though He was in the form of God. Si Jesus Christ ay God. Did not count equality with God a thing to be grasped. Hindi niya kumbaga hinoard or kung hindi, ako lang to. Anong sabi po sa 7? But emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man and being found in human form. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. That's the kind of servanthood, of service na gustong ipakita dito ni Jesus Christ. Na kung pag tinignan natin, He is God. And yet, He is willing na ibaba, i-lay aside yung glory na yun. At the same time, makita rin po natin sa passage, after niya pong tanggalin yung damit niya, inilagay niya din yung towel. Ay, let's imagine yung time when Jesus, imagine niyo may 12 na ano diyan na maduduming paa at yun lang kung may suot na tuwalya dito si Jesus Christ. Imagine niyo sa una, medyo malinis pa, dumulinis ang paa, dumudumi si Jesus Christ. Lumilinis, o paano pa kaya pag ikasampung paa na? Talo na yung breeze nun, kasi wala pang breeze nung panahon nun. Walang lakas ng 10 kamay. Imagine niyo yung duming nangyayari. Hanggang sa huling tao na hugasan ni Jesus Christ. Anong gustong i-picture doon ni John? Gusto niyang i-picture yung gagawin ni Jesus Christ. Yung kumbaga, may tinatawag na term na substitution ng karumihan natin sa righteousness ni God. Sino dito ang nagkasala ka? Lahat tayo ay nagkasala. And ano yung ginawa ni Jesus Christ nun? Hindi tayo pwedeng humarap kay God the Father. Kasi pag humarap tayo kay God the Father na perfect, all have sinned and fall short of the glory of God. Diba? For the wages of sin is death. Mamamatay tayong lahat. But Jesus Christ took yung karumihan natin. Na-transfer sa atin yung dumi. Yung pinaka-epic fail na pwede mong imagine yung nakaramihan natin na nagawa natin because of our selfishness sa mga bagay na ginawa natin. But because of His grace, ibinigay niya yung righteousness niya. Nag-serve siya sa atin. And therefore, whenever tinitignan tayo ni God the Father, ang nakikita niya ay yung kalinisan ni Jesus Christ. Natalo yung 10 kamay ng breeze na sinasabi natin. Ganun po yung ginawa ni Jesus Christ to serve us. Sabi po dito, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin,
so that in Him we might become the righteousness of God. Si Jesus Christ na God, na hindi madumi, ay kinuha yung karumihan natin at ibinigay yung kalinisan niya. Jesus was able to humbly serve because He was completely secure in His relationship with the Father. He is secured doon sa kung sino siya. He is secured sa mission na meron siya. At dahil alam niya na ito ako, he's free to serve. And I hope na pagkinggan po natin yung sarili natin sa times whenever there's challenge, there's calling to serve. I hope na pagkinggan natin, nga naman, paano ako titingin? Paano ako, wala nga akong parang wala akong bilang sa mundong to. Kailangan ko ng something. Alam niyo po yung pwede nating tingnan? Yung kalinisang ibinigay. Yung identity natin in Jesus Christ. Dahil lahat po tayo dito ay anak ni God. And we are seated with Him in the heavenly places. We can serve others. Kahit medyo mahirap, pero dahil alam natin na ito yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, we can serve others. Actually, nung umaga na share ni Rosie na sa mga outreach, may mga pagkakataon talaga na pag hindi ka, may mga times na pag hindi ka into outreach community, parang ang hirap na mag-serve. Kumbaga makita mo doon na hindi ka into mga lamok-lamok, hindi ka into mga parang medyo hindi mo gusto yung mga amoy, kasi parang hindi ka nga nasanay sa ganung community. But before, nung nag-outreach pa po ako, yan, may 2 community ako napuntahan. And, saan po yun? Anong nga pangalan nun? Sa Sapa at sa Kubo. Ayun. Ang tagal na po nun. Pero, kumbaga yung time po na yun, sobrang na-amaze po ako. Lang po ako nang galing sa kids church po ako, daming context, no? Nagtuturo sa bata. Pero nakakatuwa po marinig yung mga nagsuserve na bago lang sila sa church nung time na yun. Na kaya sila nagsuserve, parang sila hindi rin nila gusto nung time din na yun, pero dahil at some point they've experienced yung pagmamahal ni God sa buhay nila, naintindihan nila na si Jesus ay namatay sa akin. Pinagpalit nila kumbaga yung convenience, yung ayoko dyan, dami kong gagawin pa eh. Just to serve those people. So that yung mga taong yun ay maranasan kung sino si Jesus Christ. And I hope tayo din po. Because naranasan natin at na-secure tayo sa kung sino tayo kay Jesus Christ. Diba? Kaya po nating mag-serve sa ganong power. Okay po? Next po natin makita the cleansing of Jesus. Our belonging to Him. Sino po sa inyo dito yung napatanong, ang ganda naman mag-serve. Kumbaga, may kanta nga si Coach Ben, start mag-serve. Si Lord i-honor. Huwag niyo na po alamin yung tono kung saan po nanggaling. Pero ang sarap mag-serve, hindi lang sa ministry, sa upuan, pero minsan masarap, kumbaga ideal yung idea na nag-sacrifice ka for other. Pero minsan may mga pagkakataon na kahit ang idealistic ng idea na yon, may pagkakataon talaga na parang ang hirap, no? Dahil parang, saan ka ba huhugutin? Saan ba gaganong ka ba para magsabi nung mahal mo yung iba? Hindi mo alam kung paano mo huhugutin yung pagmamahal para mag-serve sa iba. Pero this is good news. Because of what Jesus Christ did on the cross, nilinis niya tayo so that we're also able to serve others. Sabi dito, He came to Simon Peter, okay, pang ano na po ito, pang 12 paa na. Ay, hindi pa 24 na, 23, 24. Hindi ko alam, basta nila ko yan. Okay? So he came to Simon Peter, who said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered him, what I'm doing, you do not understand now, but afterward you will understand. Peter said to him, you shall never wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no share with me.
Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, the one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you. For he knew who has betrayed him. That's why he said, not all of you are clean. Pero kung titignan po natin yung time na to, Jesus cleansed us. Kung tinignan po natin yung story nito, makita po talaga natin na may mga times na si Peter talaga ay may pag-epic fail minsan talaga. Medyo siya yung madalas na hindi agad nakakagets na nangyayari. Because pag in-imagine po natin dito, kung sinasabi niya na pag tinignan natin, no, ano yung Peter, kumbaga, pag tinignan natin yung part po nito, makita natin na yung kung paano niya nakikita o naiintindihan yung bagay, ay nililiteral niya. Okay, ano yung gustong ipakita ni Jesus dito? Imagine this, ano yung gustong ipakita na picture na ikaw ay malinis at hindi mo na kailangan pang kumbaga maligo. Kumbaga, sino po sa inyo dito yung naliligo? Lahat po sa atin naliligo. Yan, if naligo tayo, we are completely clean. Pag lumabas po tayo ng bahay natin at tudubihan yung paa, sino po dito yung naliligo ka pa ulit? Meron. Pero basically, technically, hindi na po tayo naliligo kasi we are already clean. Ang kailangan lang natin gawin ay linisan yung mga paa natin. So, pag tinignan po natin to, sabi ni Peter thinks that if ano yung sabi ni Jesus Christ, kung hindi ka magpapalinis sa akin, kasi ayaw mo ako, quote and quote, ayaw mo mag-serve ako sa'yo, hindi ka kaparte sa akin. So, Lord, ayoko na i-serve mo ako kasi karumal-dumal tong gagawin mo. Parang gano'n. Hindi, Lord kita eh. Pero sabi ni Jesus, pag di ka pumayag, hindi ka kaparte sa akin. And sabi niya, sige, buong pagkatao ko na ilinisan mo. Okay? So, for Peter, kumbaga makita natin yung bathing na sinasabi nito ni Jesus, this is the once and for all cleansing na ginawa niya. And yung pag-wash ng feet, kumbaga it's pag sinabi natin, it's the ongoing cleansing na kinakailangan ng believers as they continue to live dito sa mundo natin. So Peter thinks that if one part of me are being washed gives me fellowship. Di ba sabi ni Jesus Christ, ito yung kumbaga para magkaroon ka ng parte sa akin. O Lord, sige kung magkakaroon ako ng parte sa'yo. Kung this gives me kumbaga fellowship and at the same time belongingness sa'yo para maging busy tayo Lord. Paliguan mo na yung buo kong pagkatao. Ano sabi ni Jesus Christ doon? No one who has bathed does not need to wash. Pag tinignan natin dyan, the issue, di ba sabi dito, hindi na kailangan ni Peter. Peter does not need washing because Peter is already belong to Jesus Christ. Sometimes, pag tinignan po natin yung sarili natin, may mga pagkakataon po tayo, di ba, na parang makita natin that Peter thinks in terms of quantity, wash me more. But for Jesus, it's sufficient. What I do for you is enough. Sometimes for us to be able na, Lord, hindi kailangan ko ng ganito eh. Kailangan ko magkaroon ng spirit energy of servanthood. So, kailangan kong gawin yung mga bagay nito or mag-ritual ako or magsimba ako ng 10, 12, 30, 4:30. Kailangan kong gawin yung mga bagay nito. But if ganun po yung way natin for us na magkaroon ng heart for servanthood, it's moralistic. Wala tayong pinagkaiba sa iba na ang kailangan mo lang ay maging mabuting tao. But yung heart of being servant sa atin ay hindi nangagaling sa pagsusuper science natin at pag-iiri natin na, mag-serve ako. Hindi ganun. But it's coming from the finished work of Christ sa paglilinis niya. Because lahat po sa atin dito, pag tinignan natin, we don't want to serve at some point. Siguro, iba medyo pwede gusto. Pero true service ay nanggagaling lang sa power, sa cleansing ng finished work ni Jesus Christ. But if you're saved and belong to Christ, we do not have to keep earning what His grace has already secured. If we belong to Christ, the love that moved Him to serve
now moves us to serve others. So kung kanina po yung concern ko, minsan ang hirap talaga, ideal mag-serve. Ano ba yung kailangan natin gawin dito? Is kumapit sa finished work ni Jesus Christ. To ask God for grace. Later, we're gonna have a time to ask, Lord, baka kailangan, chinikan mo lahat. Hindi ganun. Magtiwala tayo kay Jesus Christ na, Lord, baguhin mo yung puso ko. And I want to commit. Isa lang muna ngayon, basta magko-commit ko sa iyo to, Lord. Help me. Because yung power po natin ay nanggagaling sa finished work, sa cleansing ni Jesus Christ. Pag dinagdagan po natin, when he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you?" Pag tinignan po natin, naiintindihan ba natin ngayon kung ano yung ibig sabihin ng washing of the disciples? Sa mga bagay na in-explain at inisa-isa natin kanina, nakita kaya natin yung heart? Or baka paglabas natin, pwede namang maghugas pa rin ng paa. Literal. Pero I hope na nakita natin that Jesus wants us to serve. Diba? Makita po natin dito, Jesus point to his identity. Sabi po dito, he said to them, "Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right. Tama kayo. Ito ako, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet." If Jesus, who is the Alpha and Omega, nag-create ng lahat ng bagay, siya yung nag-create ng Mount Everest. Kumbaga, yung nature, siya nagbibigay ng buhay sa atin. Siya yung nagpo-provide sa atin. Siya yung nagbigay at pumulot sa atin from the miry clay. Na dati parang, Lord, kailangan ko ng tulong. Siya yung dahilan lahat ng bagay na yon. At kung siya na Diyos ay nagpakumbaba, namatay sa krus para iserve tayong mga tao lamang, how much more tayo na follower ni Jesus Christ? Hindi po ito yung parang, ito lang kasi yung identity natin. But we are looking dun sa master natin. Kung si Jesus Christ na Lord and Savior ko, He was willing to be a servant na gawin yung bagay na yun. I hope na magkaroon din ako ng grace to serve others, to help others, na ma-experience nila si Jesus, si God, through our serving. So for I have given you an example that you also should do, just I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Ano po makikita po natin doon? Jesus doesn't simply want disciples who understand His love. Even in our times today, tayo po sa ating mga nakaupo, He wants disciples who embody His love. Iba po, isa yung bagay na alam mo yung pagmamahal ni God, and isa yung bagay na magsuserve ka at gagawin mo yung bagay na yon. Ako po, lagi ko pong example, driving talaga eh. Kasi lagi po ako nag-drive, lagi po ako naiinis. Kakainis ka eh. Ni JB sa atin. Diba? Baka isa sa mga expression na yun, diba? Na may singit siya. Diba? Okay na, hindi ko na gagananan. Pwedeng ganyan. Hindi naman din agad-agad na mamamatay ako for that person. Pero baka serving that, or may isang tao dito na walang kumakausap na bago, na, "Hello bro, kamusta ka? Hello sis, bago ka ba ngayon? Pwede ba kitang maipag-pray? Ano yung pwede kong gawin sa'yo? Tara, timpla tayo ng kape doon, ako magtitimpla." Ano yung mga simpleng bagay po na pwede natin gawin so that we can serve others? Ma-experience po nila yung service ni Jesus Christ.
Alam ko po na later paglabas natin, marami tayong mga taong ma-encounter na ipapa-encounter ni God sa atin. And nasa atin po yung desisyon kung paano po natin isa-serve. Paano natin tayo mag-sacrifice at some point sa mga tao po na nandun. As I end, I want to go back in this chapter 1 na nag-start yung lahat. Sabi po dito, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world, be with the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. I believe na when John wrote this, pag tinignan mo, parang ano lang siya side comment lang siya ng story bago ikwento ni John yung paghuhugas ng mga paa. Pero this side comment na usually nakakalimutan natin, na minsan pag ano ka na sobrang familiar ka na sa pagmamahal ni God, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-interpret ng Bible, minsan ito yung mga bagay na kinakalimutan mo na lang. Pero okay na yan, diretso na tayo doon, kailangan meaning na agad. Pero this is very important. Ano sabi dito, no? Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Yung sacrifice, yung service na ginawa ni Jesus Christ, it's all because of his love for you, for me, at para sa ating lahat na nandito. Pag tinignan natin yung service ni Christ, flow from the very nature na meron siya, which is yung pag-ibig. Dahil mahal niya tayo, therefore, willing siya na gawin yung pinakamababang bagay na mamatay sa cross to save us from our sins. Pag tinignan natin yun, we hope na hindi lang maging cliche ito sa atin, but patuloy tayong mamarvel sa ganitong pagmamahal ni Lord. Pag tinignan natin na lagi kong sinasabi to, we can give without loving, but we can't love without giving. Pag tinignan natin dito sa context natin, we can serve without loving. Pero hindi natin kayang magmahal nang hindi nagsiserve. Because serving is giving a part of ourselves. Sometimes ourselves, our lives, para sa bagay na yun. Ngayon, paano po natin siya i-connect with our next generation thing? Paano po natin to gagawing encouragement para sa amin? Natawa po kami, paano kaya yun? Kasi ang labo ng leadless, hindi ko talaga maintindihan yung font Paano natin i-connect? Ay, gusto ko lang po i-share sa akin, yung testimony ko, na mga taong nag-spend ng time, nung estudyante pa po ako, nang nag-share ng part nila, ibinigay nila, sa mga reason kung bakit ako nandito ngayon. Una po muna ay, sorry po kung makikita niyo po yung sarili niyo sa picture na to, but the Leoncito family, hindi dahil 4:30 service po ito, pero gusto ko lang pong sabihin na nung time po na namatay po yung lolo ko, lumaki po ako sa lolo-lola ko, bukod po sa pamilya ko, si Tatay Ray po ang sumalo sa akin. Third year high school po ako noon. At litong-lito ako sa buhay ko po nung time po na yun. Yun din po yung time na sobrang di po na sa family dahil sobrang naubos lahat ng resources namin nung namatay yung lolo ko. Parang hindi ko po alam, pero sobrang nagpapasalamat po ako kasi every Sunday dinadala po ako ni Tatay Ray, nila Ate Dana dito. Dahil din po sa kanila, first time kong ma-experience na may trinoma pala. Tawang-tawa po ako nang una kong pinuntahan. Yung time zone sa taas. Parang, ganito pala, may trinoma. Pagpasok ko ng ay gumaganon yung daan. Yung pinto ko. Sino ba ako parang, kumbaga, member lang din naman ako sa dati naming church. But, kumbaga, nag-sacrifice sila at some point, ng something, they willing to serve me. They willing to, minsan nakatawa pa ako kaya pag kay Ate Dana, pwede bang ngayon ko na, siluhan na yan. Sorry, Ate Dana. Wala na ako ibang picture
Pero sobrang thankful po ako kasi bilang isang estudyante, shinare po nila yung buhay nila sa akin. Sorry po sa mga anak-anak ni Tatay Ray dito. Yan, isa po ako sa mga original. Yan. Pero sobrang pag inaalala ko po naiyak ako. Ayoko lang umiyak po dito. Yan, walang hindi time. Next naman po na gusto kong i-share ay yung sa BG ko po dati. Ngayon, si Coach Bench, yan, lagi kong na-highlight yung ano niyan. Actually, si Coach Bench nga pala si Coach Bench at si Coach Lloyd, ang unang mga vampire sa Edward Cullen. Yan. Actually, hindi lang vampire si Coach Bench, at si Saskia din yan. Yan po kami dati. And sobra lang po yung pagmamahal na ibinigay ng mga victory group ko sa akin. Yan. Si Harold po yung best friend ko. Kwento ko lang talaga, yung kinakwento yung story ko with Kuya Lloyd. Nung time na po na yun, estudyante din po ako. Wala po akong pamasahe pangpunta ng youth service. But ang ginagawa po niya lagi, bro, basta diskartehan mo lang makapunta ka, ako na bahala sa'yo. So, pinipilit kong makapunta. Ginagawa ko po nun, Kuya Lloyd, nag-ano lang ako. Gagawa lang ako paraan para makapunta. At alam niyo po, pagpunta ko po doon, dito sa youth service, dahil nahihiya ako, ano kaya, bibigyan kaya ako ni Kuya Lloyd? Ang dami niyang kausap, parang ano ba? Parang ko kaya siya lalapitan, hindi ko alam kung paano Parang, balakad na lang ako pa uwi. Pero alam gagawin po niya, dami naming kausap. Bro, di ba nangutang ako sa'yo, nanghiram ako sa'yo, ito nga pala yung hiniram ko. And take note, si Kuya Lloyd ay estudyante lang din nung time na yun. Yung po yung dialogue niya. So that ako na isang estudyante na walang kakayanan pumunta ng youth service, ay hindi mapahiya sa mga ibang estudyante. Nagpapasalamat po ako sa mga ganung tao. Sa mga nag-serve at nag-sacrifice. Because naniniwala sila sa isang next generation. But alam niyo po, sa panahon natin ngayon, marami ding pong ron na estudyante na kailangan ng magme-mentor, kailangan ng makakasama, kailangan ng makakakwentuhan. Minsan hindi po agad yung kailangan ng libre, but kailangan ng kuya at ng ate. Pag tinignan po natin yung nangyayari in our times, hindi na po sa mundo, but in our country right now. Simula po nung nag-start yung mga nangyayari sa campuses, yung mga barilan, yung mga basta yung mga nangyayaring hindi maganda, sobrang nakakadurog po ng puso. Pag tinignan po ba natin yung mga campuses na meron tayo ngayon, paano po natin sila nakikita? Nakikita po ba natin sila naka-serve sila? As I call the worship team sa end. Nakita po ba natin na kailangan nila ng kuya at ng ate? Kailangan ba nila, baka nakikita lang natin sila as, okay na yan, kaya na nila. I hope nakikita po natin sila as our future next generation na kailangan si Jesus Christ. And ngayon po, as we pray, and as we wrap this up, sabi po dito, greater love has no one than this, than someone lay down his life for his. This is the love that Jesus were pertaining. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. I hope that as we wrap up this series, mamuo po sana sa atin yung pagmamahal for others, for next generation, at mabuo po sa atin yung willingness to serve them, to sacrifice for them, katulad ng ginawa ni Jesus Christ for us. Let's come before the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat. Because ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Ikaw yung Diyos na patuloy na nagmamahal, nagpo-provide. You're the King who is seated on the throne. And yet, Lord,
Bumaba ka, namatay ka para sa amin. You served us, Lord, so that kami na walang kakayahan, na walang kayang gawin, ay maligtas, Panginoon. And Lord, our prayer that, and as we look, Lord, dun sa pagmamahal na yon, makita po namin, God, that our response, Panginoon, is to love others, God. Sabi po dito, greater love is no one than this, than laying your life for a friend. Na kami po ay makikita bilang isang Kristiyano dahil po sa aming pagmamahal. Lord, help us to grow this love for one another, God. Help us, Lord, first, to look upon you, God, na makita ka namin kung sino ka. And therefore, it will overflow sa pagmamahal namin sa iba, sa pag-serve namin, sa pag-lead namin, hindi lang po sa next generation, but sa mga bawat generation, sa bawat taong makakausap at makasalamuha po natin. Lord, maraming salamat. Lord, we want to respond in worship. Lord, sa iyo lamang kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po tayong lahat as we respond in worship and honor the Lord our God. Panginoon, kay dakil, magdadaig nag-iisa. Panginoon ang kaibig, ikaw ay tapat at nagpakumbaba. Buhay mo ay iyong inan, walang hanggan may binigay. Panginoon ang kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan.
Thank you, Lord, for your grace and for your love that you show us. Maranasan po namin mo sa araw-araw ng buhay natin. Jesus' name we pray. Amen. And alam niyo po, ang ganda po, no? Because
what I love about our church is that we keep on giving opportunities and privilege po to respond doon sa sinasabi ni Ron na maging Jesus tayo, di ba? To embody the love of Jesus to the people. Sige, pwede din kayo makupo para hindi kayo mapagod. and with that, we are going to pray for two people. I believe that the Lord, may tinatawag na dalawang group of people ang Panginoon ngayong hapon na ito. So later, matidiscover natin nga, sino ba yan? Sino ba yung mga people na tinawag ni Lord specifically in our 4:30 p.m. congregation? So una, ay ang ating mga meron kang heart, tinatawag ka ng Panginoon to go in the full-time ministry in the go in the full-time ministry. Yan, feeling mo, Lord, tinatawag mo talaga ako to be a campus missionary. Yan, to join our campus missionary sa pumupunta sa mga campuses, naglilid ng mga kabataan, inreach and even outreach. Yan, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman to agad-agad. Bukas pa lang, game na agad. But we will journey with you. But if there's something in your heart na alam mo yun, ini-steer ng Lord yung heart mo, alam mo, I would like to challenge you to step in faith and declare, sige Lord, if you are really calling me, then so be it. Alam niyo, ma-share ko lang, Tatay Ray, no? Mayroong kasi tatlong bagay na nag-affirm kung ikaw ba ay tinawag ng Lord. Of course, the Word of God. Yan. You will know it by the Word of God. Number 2, sarili mo. Yan. So, meron kang desire. And pangatlo, the congregation. So, tayo yun. Gagamitin tayong lahat ng Panginoon if you are to affirm and confirm the calling of the Lord into your heart. So, hold nyo muna yan, makipag-usap mo na kayo kay Lord. Yan, makipag-wrestling mo na kayo, ano pa Lord, sasabihin ko na ba, go na po ba ako? Yan, usap mo na kayo ni Lord. But the second group of people that I believe that the Lord is calling ito hapon na no, ay mga people who would like to join us in campus ministry serving team. Yan, ito po yung hindi ka naman mag-go sa full time, hindi ka magiging full-time campus missionary, pero gusto mong sumama sa amin kapag kami ay pumupunta sa aming mga campus outreaches. Ano yung mga opportunities that we can do when we join our serving team sa campus? Una po, pumupunta po kami sa mga campuses, specifically dito po sa 4 na major campuses that we have. So pumupunta po tayo dyan to, of course, number 1, share the word of the Lord. Alam niyo po, nung nabalitaan ko natin yung rising cases ng mga violence in the school, kaya po yung mga campuses po natin around is really asking us to share the word of God and at the same time, values formation. Yeah, so nagtuturo po tayo sa kanila ng values education, and preparing them for leadership, integrity, faith, and excellence. And at the same time, kung nabalitaan nyo na din that umataas po, we have a rising cases of students na umaabot ng senior high school at hindi marunong magbasa. Kaya yun din po yung isa sa ginagawa po ng Every Nation Campus. Part po tayo ng aral program. So si aral program po ay nagtuturo po kami ng mga bata kung paanong magbasa at paano po magkaroon ng or matuto ng reading comprehension. So yun po yung mga ginagawa natin sa mga campuses natin. Ay, medyo may pasok ako. Mukhang hindi ko kaya yan, Coach Bench. Pasensya ka na. Ay, alam niyo po, wag po kayong mag-alala kasi meron na tayo. There's more. There's more. You can also join us sa aming youth service. Ayan. Kasi po sa youth service natin, usually yung mga volunteers or mga serving team natin dyan ay mga estudyante din. Pero dahil po may mga klase sila, alam niyo po yun, may mga pasok din sila, nakakarating po sila dito, mga mag-i-start na yung youth service. So kung may heart din po kayo to serve with us, dito po as an usher, as a tech, as a multimedia or worship team, production, and may nasabi po ba kung ano, yan. Please help us, help our youth service. Ayan po, pwede nyo po kami kausapin. Every Fridays po yun, 5 p.m. ang ating youth service.
eventually pasok pa din ako kapag 5 p.m. Ganun talaga yung boses. Namaos kasi, nauna na. Okay, huwag din po kayong mag-alala kasi alam niyo po, lahat po ng skill that the Lord has given us, magagamit po natin yan in advancing the kingdom of the Lord and raising the next generation. Meron din po tayong mga special skills na serving team. Kapag po kayo ay magaling magluto, talagang todo ka magluto pag every quarter nagkakaroon po tayo ng kainan fellowship. So pwede nyo pong ipagluto yung mga kabataan po natin, yung mga youth natin kapag kayo ay nagbe-bake. Naglulumpia ng nagro-roll ng lumpia. Ayan, pwede po yan. Try po tayo, pwede natin magluto. Or di naman kayo, logistics, yung mga nag-gym. Yan, eto na yan. Kung kailangan taga-buhat, dito na kayo magbuhat. sa mga pinupuntahan natin ang campuses. And at the same time, ito talaga, Pastor Ray. Ito yung sinisipulan nating buuin yung driving ministry. Yeah. Ay, lalo na sa mga friends natin na nandito na naaalala nyo, yung pinapa-bless nyo yung mga sasakyan nyo kay Pastor Ray. Sabi mo, gusto ko maging blessing itong sasakyan ko. Diba? Yan yung sinasabi. Eto na yun. Kaya pagkakataon for us na yung ating mga vehicles ay maging blessing to the next generation. So sa driving ministry po natin, ay maghahatid lang po tayo ng mga bata point to point. Kasi kapag most of our students hindi po nakakarating dito kapag Friday yung service kasi mga wala pong pamasahe. Usually ang mamahal lalo na pag sa Lawa, 100 agad yun. Paliga 200. Hindi po kaya ng mga bata yan. So kung gusto nyo po maging blessing din po yung car nyo, yan, pwede po natin ipanghatid. Tapos hatid nyo lang dito, tapos mag-McDo kayo, doon kayo sa may manicurean sa harap, pamanicure kayo, balik kayo, tapos ihalin po natin yung mga bata sa pick-up point. Ayan, candidate po tayo nun. O kaya kung gusto nyo po magkapintero, mag-prawn, ayan, join po kayo sa aming ministry. Lalo na, alam nyo po yun, it will take a village to raise a child. And sabi ko nga kanina umaga, medyo palitan natin, it takes a church to raise a godly generation. Kaya po, sama-sama po tayo, tulungan po tayo, no skill, no talent from the Lord is wasted. Kasi hindi ako marunong yan ang marunong lang ako, kaya ko lang magmalahi. Ay, okay lang po yan. Magagamit po natin yan sa kingdom ng Lord. Okay po? So, ganito po yung gagawin natin. Again, tonight is a night of God's call for everyone. So if you believe that the Lord is calling you to join us in the full-time capacity, sinasabi ng Lord sa iyo, anak, alam mo, gusto ko na mag-full-time campus missionary ka. Mag-serve ka in your full-time potential or capacity. Pwede po bang tayo ka naman? Yeah. Tayo ka naman kung naniniwala ka, you are believing that the Lord is calling you in the full-time capacity. Sige po. Okay lang po yan. Yung iba nakikipag-receive pa kay Lord Kasi mahirap naman talaga mag-say yes kay Lord. We really understand. But, again, if you believe that the Lord is calling you to join us, someday, again, hindi bukas, hindi next month, hindi next year, we will journey this together. Meron po ba? Meron po ba tayo mga ipatawag po ng Lord? Meron po tayong dalawang estudyante. Casey, tsaka Arnie, punta kayo dito sa harap. Sige. Yay! Meron pa po bang yung parang punta ka din ako, Lord, ayoko pa. Pero alam niyo, okay lang yun. Kasi talagang to ayaw nga, sila G. Si G. Kanina 10 a.m. pa siya, tayo lang tayo. Grabe, na to. Campus Director Sunday kasi ito. Of course, si June here. And grabe, mga kabataan. Ayan. Thank you, Lord.
Thursday, Christian. Amen. Wow. Minsan kailangan may mahuhuna lang, no? Ayaw nga, Berna. Si Berna kanina nataas din si Berna. Sige, agad kayo rito sa stage. Ano yung nakakatuwa ko, no? Kasi kapag tinignan niyo po sila, mga next generation po ito. And we are blessed. We are blessed because, alam niyo po, dami ang fear po namin, yung mga bata, baka hindi na ganun kaganda yung pagtingin when it comes to going in the full-time ministry. Kasi ang laki nga naman ng opportunity sa labas. But we praise God na hindi lang po ito isa, dalawa, tatlo. Ay naku, bilangan nyo. Ilan kumaba lang to. Praise God. Meron pa po ba? Feeling ko may inaano pa si Lord eh. May pinupush pa. Baka ganun lang. Kumakapit na sa upuan. Pero again, talk to us. Kung sino ka man. Talk to us. Kasi it's a journey. It's a journey between the church and you in your pilgrimage from being a campus missionary. Pastor Ray, pwede po bang pa-bless po ang ating pwede po bang i-bless natin ang ating next generation by praying for them? Let us stretch out our hands and Pastor Ray, lead us. Heavenly Father, we thank you. We thank you for the next generation. Ang mga sumasagot, Lord, are the next generation themselves. Thank you, God. They are the one to be served at representing their generation. Sila rin po yung tumayo. God, kung hindi ikaw ang umihipo sa puso ng mga batang ito, walang tatayo dito. Maraming pong salamat. And every year, marami ng ang tumatayo when it comes to committing themselves, Lord, to going full-time. Ibig sabihin, kumikilos ka ng todo sa aming next generation. And Victory Nekawayan is doing a great job kasi may nagpapatayo, Panginoon, na mag-full-time. And this time, God, we pray in the name of Jesus that you just bless them. Kung nag-aaral pa sila, pagpalain mo at maging forum or house ng iyong pagpapala ang kanilang mga trabaho o kaya ang kanilang pag-aaral. May it be a good testimony. And Lord, thank you, God, for opening doors for all of them. Lahat ng binigay mo na default nila nung pinanganak sila, Panginoon, ay kasangkapanin mo, God. Now, Lord, anoint that particular gifting, Lord. Sa lahat, Lord, sila lahat binigyan mo sila, Panginoon, ng gift, Lord. Ngayon po, yang magyabong ito, Panginoon. Even when they come to the full time, this will be their distinction, God, na nagbibigay sila the distinction ng gift na binigay mo sa kanila, Panginoon. And God, we pray, Lord, for their families. For them, cover them with your most precious blood, with all their needs, God, being supplied by you. Thank you, Lord, yung mga parents nila, Lord, pagpalain mo. Yung pamilya nila, pagpalain mo, even as they serve, God, bless them. Once again, we declare shalom to them. Shalom in every part of their life. We say, blessing to all of you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And Victory Make a While and say, Amen. Amen.